So what's up, welcome po sa aking channel. Long time no see po sa inyo lahat. Alam niyo na po kung ano po nangyari po sa atin. Pero po ngayon magdidire-diretso po tayo. Kailangan po natin mag-move on sa nangyari at hindi po tayo kailangan magbukmok forever. Ngayon sa showbiz news po tayo. Iiwas po muna tayo doon sa mga bagay-bagay o doon sa mga content na talagang napapahamak po ang ating channel. Kaya ngayon po mag-showbiz news po muna tayo. Magre-react po tayo dito po sa in-upload po ni Showbiz Hot Topic. Shoutout po dito sa uploader na to. Ang title po nito ay Grabe to, kalat na kalat na Bea Alonzo na butla sa kahihiyan. Kaya pala na hiniwala yan ni Dominic Roque. Wala na po tayong kalapang iba pa. Sisimulan ko na po to. Let's do this. Bea Alonzo at Dominic Roque, yung mga nakaraan po nilang karelasyon hanggang ngayon nadadamay, nahahalukay ang kwento. Ang pumirma po ng kontrata ay si Catherine Bernardo. Wala pong banggit ng pangalan minsan man ni Daniel Padilla. Pero dito sa pagpirma ni Daniel, siya pa mismo nagpasalamat kay Catherine. Let's go! Shoutout po sa Showbiz Hot Topic YouTube channel. Showbiz news po tayo muna ngayon ha. Sinabi ko, di ba, walang pagkaumay ang ating mga kababayan sa mga issue ng hiwalayan na hanggang ngayon na mainit pa rin. Katniel, tapos yung Bea na... Katniel, tapos Bea Dominic. Di ba? Wala talaga silang kasawa-sawa. Grabe talaga yung hiwalayan sa showbiz, no? Talagang kumbaga itong panahon na to, itong year na to, talagang kumbaga nang hiwalayan talaga. Yung saka yung hindi mo akalain ng mga couple talaga na talagang sobrang tatatag na, kumbaga sobrang tatagal na nila, no? Talagang walang forever pala talaga. Doon natin mapatunayan talaga, no? Nasudin nyo. At ay kanilang itinatanong at hindi tayo magkamayaw sa pagsagot. Diba naman? So sige po, heto na, ang dami na po talagang nadadamay sa issue ng hiwalayan ni na Bea Alonzo at Dominic Roque. Yung mga nakaraan po nilang karelasyon hanggang ngayon nadadamay, nahahalukay ang kwento. Unang-una, meron palang Jake Cuenca. Hindi ko naramdaman yun. Actually, ako hindi na hype ano. Oo. Kasi wala kasing ginawang pelikula eh. Hindi, at saka yung pumutok lang kasi doon yung love team nila John Lloyd at saka Bea. Wala naman silang naging Wala, relasyon. Sa pagkahaba-habang panahon na sila talaga ay nagtambal, tapos tinutukan ng publiko talaga, ang taas ng kita ng mga pelikula nila. Yes. Pero wala talaga silang relasyon, magkaibigan lang sila. Tama. So ang pumutok lang talaga na mas matindi yung sa namayapang si Miko Palangka, na hindi na po namin sasalatin ngayon. Kasi hindi talaga type ni hindi talaga type ni John Lloyd si Bea, no? Talagang professional lang, kumbaga. Talagang lang sila, kumbaga. Love team couple lang talaga sila, no? Kumbaga hindi hindi humakbang ng isa pang si John Lloyd kay Bea. Talagang friends lang talaga sila. Parang best of friends lang sila. Ngayon, dahil tahimik na po siya sa kabilang mundo, hindi na po natin idadamay. Ang pangalawa, Gerald Anderson at Zanjo Maruto. Ayan. Yung kay Gerald Anderson, kaawa-awa ang batang ito nung sila ay maghiwalay ni Bea dahil yung bintang sa kanya, ghosting. Di ba? At kung ano-ano pa, kasabay ng ghosting, may pa-sideline pa na kung ano-ano si Gerald na ganito siya. Actually, pareho sila ni Dominic, kaya kaya lang hindi masyadong na-hype, Correct. Pero may kwento rin tungkol doon. Diba? Ang sabi po noon ni Bea Alonzo, sila pa raw ni Gerald, hindi raw niya alam na mayroon na palang ipinasok sa relasyon na Julia Barreto. Ayun na. Diba? Kaya doon pumasok yung salitang ghosting. Oo. Na kung tutuusin, kay Bea lang naman ang galing salitang ghosting. Nagpa-interview kasi siya noon, nakipag-collab siya sa mga vloggers, diba? diba? At siya yung salita ng salita na, kasi nakala ko noon kami pa, thought we're still together, pero hindi na pala. Parang ganon. Pero ito po, So yun talaga yung parang nasira rin talaga si Gerald Anderson doon, 'di ba? Yung sa ghosting nga sinasabi siya, sabi mo baero, kumbaga pinagsasabay-sabay, ganon. Kaya syempre lalo na kasi sa showbiz, 'di ba? Lalo pag babae. Talagang papanigan talaga. Kumbaga kailangan talaga i-flip mo yung coin kasi there's another side, 'di ba, of the story talaga. Kaya dito natin malalaman talaga kung ano talaga nangyari. meron po kaming tiningnan ng mga dates. Alam niyo naman po, kayo na nagsasabi, pagdating sa social media, walang naitatago, walang naikukubli. Sa isang panayam ni Dominic Roque, sinabi niya na 2019, nagde-date na sila ni Bea Alonzo, pero bilang magkaibigan pa lang at wala pang malinaw na relasyon. Correct. 2019. Tapos tingnan natin kay Direct Jet kung kailan naman nagkasama si Julia Barreto at si Gerald Anderson. 2019 din. At nagsimula na rin yung pag-uugnay sa kanila. So ano po ang ibig sabihin nito? 2019 sila pareho, meron na pala silang pinagkakaabalahan na iba. Di pareho silang ng ghosting. Malamang. Oo nga naman, so parehas lang, no? Kumbaga, kung anihin mo yung petsa talaga, 2019 sila parehas. Kumbaga, kung iisipin mo, no, hindi lang si Gerald, kumbaga, hindi kumbaga,
sabay, kumbaga halos, 'di ba? Kumbaga yung news kasi talaga na 'di ba, nadurog talaga si Gerald Anderson doon, nasira talaga siya, 'di ba? Kasi nga lalo babae si Bea, 'di ba? Talagang yung simpatya para kay Bea. Yung pala talaga sinasabi ni Ma'am Christy Permin dito, 'di ba? Sabay halos, 'di ba? Kumbaga isipin mo, 'di ba? Magkarelasyon si Gerald noon, tapos si Bea, tapos pumasok din doon si Dominic Roque pala dito kay Bea, same year din, no, 2019, no. Kumbaga hindi rin mo masasabi talaga na kasalanan talaga ni Gerald Anderson, no. Grabe mga revelation dito, no. Let's continue. Sabi 2019 umaari ba na dito, mayroon pa pala sa kabila. Parang double ano bang tawag doon? Ito yung sa kanilang wala kasing usapan, walang Hindi na naglinawan. Hindi naglinawan, kundi nagkanya-kanya na sila. Dahil nagkanya-kanya sila, lumabas na nung nagkaroon na sila lalaki at saka si babae, doon na nagsimula pumasok na yung Hindi, may kwento kasing umikot at kumalat at talaga nagpalipat-lipat po ng mga bibig na ipinaayos pa raw ni Gerald Anderson yung interior ng kanyang condo unit kay Bea. Hindi niya kalain, ang dinala naman pala doon ay si Julia Barreto. Iba na. Pero lahat sila nagkakaila noong mga panahon na yon. Tapos ngayon malalaman natin 2019, nagkikita na pala ito si Dominic at si Bea at si Gerald at saka si Julia. Kumbaga same lang, no. Grabe yung panahon ngayon, no. Lalo syempre showbiz yan, 'di ba? Saka unang-una ano sila sikat sila kumbaga hindi mo masasabi na magmumukmuk lang yung mga yan. Syempre Bea Alonzo yan Kumbaga isa sa napakahusay yan na actress sa Pilipinas. Kumbaga talagang pagdating talaga sa drama talaga, pagdating sa actingan talaga, pag babae, no, Bea Alonzo yan. Kumbaga ayan na yung pangalan yan no. Kaya dito makikita talaga natin ang sinasabi ni Christy Permin dito na halos sabay lang. Kumbaga kung sabihin na natin unang-unang ng ghosting itong si Gerald, kumbaga sumabay na lang din sa alon itong si Bea. Kumbaga hindi mo rin masasabi talaga na lahat ng blame ay kay Gerald, 'di ba? Kasi sa relationship ano yan kumbaga it takes two to tango, 'di ba? Minsan talaga relationship hindi rin mag-work yan talaga. Hindi lang kasalanan yan ng isang tao. Siyempre dalawa kayo diyan. Maaaring hindi sila nag-jive, 'di ba, yung ugali nila or whatever, 'di ba? Kaya ganun, no. Let's continue. Sabayan, di ba? Ang gulo, di ba? Oo. At ano ang kwento? Naku, kaya naman pala iniwanan ni Gerald itong si Bea, ganyan na ugali niya. Parang ang taas-taas naman pala talaga ng tingin niya sa sarili niya, kawawa yung lalaki. Di ba? Oh my God. Ang mga karelasyon. Tsaka naalala mo yung isang interview niya na sinabing kapag toxic, araw-araw nag-aaway. Correct. Away daw naman sila ng away at kapag toxic na, parang hindi na maganda. Grabe, no? Kung napansin nyo rin, no? Kumbaga, lahat halos yata ng relationship din ni Bea Alonzo, talagang hindi rin nagtatagal. Kumbaga, meron lang akong napansin, no? Like Sanjo Marudo, di ba? Para sa akin, si Sanjo, ano na yan kumbaga, talagang walang chismis kay Sanjo, di ba? Kumbaga, maraming nagsasabi na si Sanjo talaga, napakabait. Kumbaga, talagang mahal na mahal niya nun si Bea. Pero hindi rin sila nagiwalay rin talaga sila. Kumbaga, sinasabi rin ni Sanjo nun na wala rin daw siyang kasalanan talaga. Kumbaga, sa sinasabi nga rin dito ni Ma'am Christy Permin, no? Na para talaga sigurong, yun nga, parang may ugali daw, itong si Bea Alonzo. Na kakaiba siya ugali na parang mapagmataas siya, no. Kumbaga talagang kumbaga ibang level kasi si Bea Alonzo rin talaga no. Kaya yung pagdating din sa prenup, kasi na ko na rin tong topic na to, no. Sa yung relationship ni Bea sa kanya, no, yung may prenuptial agreement, 'di ba, na ganun kasi nga marami nagsasabi na mas mayaman talaga itong si Bea Alonzo. Kaya siguro doon daw sila nagkagulo, no, nagkaroon sila ng problema doon. Pero hindi natin talaga alam kung ano talaga ang pinagmulan ng hiwalayan talaga. Kasi di ba magpapakasalan talaga sila Pero isipin nyo ngayon talaga hiwalay na talaga sila. No, sayang, no? Kumbaga bagay talaga rito si Bea sa si Dominic. Let's continue. At saka sa yung mga past interview, nabalikan ko nakita ko yung kay Gerald, never niya daw ginosting si Bea Alonzo. Oo, pero ipinipilit naman ni Bea na dalawa sila ni Julia na pinagsabay. Correct. Ghosting. Sa kanya ang galing yun yung ghosting, di ba? Ikaw, anong punto mo? Hindi yung sa doon yung kay Bea. Siguro parang nagagantihan silang dalawa. Hindi, ba't maggagantihan? Magkarelasyon nga sila. Hindi rin siguro nila naisip 2019 was the year na pareho silang may sinimulan. Na ayaw nila sa kanilang mga relasyon na hindi nila sila nag-closure. Yun yun wala closure. Oo, kaya sabi. Yun yung mahirap no, yung kumbaga ako kasi yung rules ko sa buhay, no, lalo sa isa relationship. Pag ayaw mo na sa partner mo o sa relationship mo,
sabihin mo na agad. Kumbaga sabihin mo na ayaw ko na, ganun. Kesa magsinungaling ka na magsinungaling, kesa magluloko ka. Yun ang sa akin kasi ang rules ko sa buhay. Para, kumbaga, masaktan ka man sa katotohanan, at least, di ba? Hindi ka nagsisinungaling, di ba? Hindi ka pinagsisinungalingan ng partner mo na ayaw na sa'yo. Sabihin mo yung mga flaws mo, flaws ng partner mo. Sabihin mo lahat-lahat kung bakit ayaw mo na. Di ba? Para at least isang sakitan lang. Hindi yung patatagalin mo yung relationship tapos magloloko ka. Habang tumatagal, kumbaga, nadadagdagan yung kasalanan mo doon sa partner mo na walang kamuwang-muwang na minamahal ka lang naman niya. So, kumbaga, pinakikisamahan ka ng tunay pero yung pinapakita at pinaparamdam mo na pala sa kanya, hindi na pala totoo. Di ba? Yun lang naman. Kasi mahirap talaga yung niloloko ka at nagloloko ka. Diba? Dito sa issue ni Bea Alonzo, diba? Yun nga, napansin ko lang din talaga na karamihan talaga ng mga naging boyfriend niya rin na matitino din naman talaga, na masasabi ko matitino rin talaga, walang issue, walang ganon. Talagang hindi rin nagtagal sa kanya, talagang tulad nito, no? Talagang magpapakasal na sila tapos ganun yung nangyari. Nakakagulat din na sa din. Biglang Enter the Dragon, si Julia Barreto. Totoo. Andyan na rin pala si Dominic, di ba? So, pareho silang nagto-timer. Kala ko rin, pareho silang nagtotot. Di pa rin nagto-timer, di ba? So, walang nang ghosting ka. Wala nang ghosting. Nag-ghostingan sila dalawa. Parang gano'n. Ghostingan. Di ba? Ganun po ang suma. Kahit po ngayon sa mga usap-usapan, kasi nakakalkalay, nakaraan ano. Oo, Ay, kasi gano'n naman talaga. Hindi pala na itatago yun. walang may tatago na. Hindi. Oo. Naka-ano kasi, naka-archive kasi yan sa YouTube. Yan talaga. Documented Oo, lahat na pag yan. pinindot mo yun, lalabas ka agad yun. Pareho ng time. Kaya nga. 2019. Kaya ngayon mo may isip, si Gerald Anderson, kaya hindi siya maano-ano, hindi mo siya malibak-libak ng bonggang-bongga. Kasi Kasi, wala siyang inamin na nang ghosting siya. Oo, correct. I never did that. Sabi niya Oo. gano'n. Pero hindi na niya dinagdagan pa. Si Bea itong makuda Mm. na sila pa rin daw, ang akala daw niya ay sila pa rin pero hindi na pala. May Julia Barreto na pala Oo. nagkakabalahan. May Parang iba na. ganun. Oo. So ngayon parang inaano na, kaya naman pala hindi tumagal si Gerald sa kanya, toxic na pala talaga eh. Ayun. Batas ng buhay po yan. Kapag hindi na tayo maligaya, lumabas na tayo. Yun yung sinasabi ko, di ba? Pag hindi ka na masaya, exit ka na. Kumbaga, sabihin mo, wag kang ghosting. Kumbaga, sabihin mo yung dahilan, di ba? Kasi mahirap yun eh. Kumbaga, merong umaasa sa'yo na, baba, sabihin natin toxic na nga talaga kayo, ayaw mo na. Sabihin mo na na ayaw ko na, wala na nangyayari, hindi na nag-work tong relationship na to. Ganito nang gawin natin. Ayaw ko na, di ba? At least, di ba, nasaktan mo man siya dahil iniwan mo, at least alam niya, hindi yung basta-basta ka na lang umalis sa relationship o mag-cheat ka, di ba? Kaya, let's continue. Totoo yan. Tama. Diba? Sa anumang pong aspeto ng buhay, kapag hindi na tayo masaya at maligaya, lumabas na po tayo. Kung toxic Tama. na, wala na pong mangyayari sa isang relasyon. Oo. Yun. Iwanan na. Uwian na. Kaya parang ngayon, nabibigyan ng vindication, itong si Gerald, ano? At hindi lang si Gerald, lahat halos ngayon ang naging Naging karelasyon ni Bea. Grabe, no? Kumbaga, lumalabas na talaga na si Bea talaga yung may problema sa mga relationship niya, di ba? Yun nga sinasabi nga nila na may ugali rin talaga itong si Bea. Kasi Bea Alonzo siya, di ba? Pero syempre, di ba, sa relationship, ano yan eh, hindi status yan eh. Kumbaga, hindi ano ang estado mo sa buhay. Pag relationship, pumasok ka dyan, it takes two to tango. Kumbaga, makikisama ka dun sa tao, mahal mo kasi yung tao. Hindi yung ipo-front mo ron yung kung sino ka. Diba? Sabi nga nila, diba, kung gusto mo magmahal, kailangan mo maging mahina. Diba? Kailangan mo magpasakop. Diba? Kailangan mong may pumasok sa'yo, sa buhay mo. Diba? Kasi kung magiging strong ka, hindi kayo magkukunaib talaga eh. Hindi talaga mag-work yan eh, diba? Tapos continue. Kaya ang relationship. Kasi magbabalik tanong sila, bakit? Di ba unang pumutok? Ayan, walang nagtatagal talaga sa kanyang lalaki. Eto, Bakit? sabi mo lahat na nga. Sige, lahatin na natin. Nakakatawa kasi itong pangalawa, yung kay... Ay, oo nga. Oo, Mari, bakit sila nag-iwalay? Bakit sila ano? Kasi kapag ka tinitalya Sino may namin ni kasalanan? Wendell, huwag ka nga dyan katangan. Alam mo naman ang kwento. Kung magdidetalye po kami sa pagkakataong ito, lalo na kami ni Wendell, wala ka kasi doon nun eh. Oo. Ang daming Malakot. mahantan. Oo, bakit na naman? Pati ang kasalukuyang karelasyon ni Zanjo, mag-aalala. Wag na lang. At masasaktan. Oo, at saka sasabi, ay ganito pala yun. Ganun pala yun, di ba? Baka gawin din Oo, sa baka akin. gawin din sa akin. Pero hindi naman kasi tayo naniniwala na ginawa nga ni Zanjo yon. Na- Ang sabi raw, di ba, sabi niyo sa amin, kapag hindi malingap sa pamilya, lalo na sa ina, ang lalaki, mag-isip na ako ng makaitlo. Yun daw ang dahilan ko ba tumiwalay si Bea kay Zanjo. Oo. At bukod pa doon, yung mga kwento ba na nakakabawa sa pride ng lalaki. Kahit kay Gerald, yung si Bea ang gumagastos sa mga trips abroad. Di ba? Ito lang yan eh, yung tukol doon sa yung babae yung gumagastos, no? Kumbaga, gusto niya eh. 'Di ba? Lalo kung gusto ng babae, 'di ba?
at hindi mo mapigilan, di ba? Ganun yun. Kaya nga relationship wala namang rules sa relationship na kailangan lalaki lang yung laging gumagastos, di ba? Hindi naman ganun Kaya nga relationship, dalawa kayo, nagtutulungan kayo. Siguro kung si Bea nang laging gumagastos sa relationship, yun siya, di ba? Ganun siya. Ganun siya kung paano mag-show ng sa ka-partner niya. Kasi di ba kung isipin mo, di ba sinabi ko, kay Sanjo lang ganun din daw siya, di ba? Tapos dito kay Dominic, di ba, yung mga trips din nila abroad, di ba? Talagang si Bea rin yung gumagastos. Imposible naman kasing walang pera tong si Dominic, di ba? Imposible yun. Meron yan. May kaya yan, may mga shows din yan, may mga endorsement tong si Dominic, di ba? Kaya malaking kalokohan niya. Siguro ganun din talaga mag-express ng love o ng appreciation itong si Bea. Di ba? Siya yung nagbabayad ng kung ano. Kasi meron siya kaya niya Kumbaga, siguro ayaw niyang pigilan. Kumbaga, di ba? Kumbaga, ganun siya. Ganun talaga siya, di ba? Gusto niya maglabas. Doon niya na-express yung love niya. Kaya ganun. Kaya hindi natin masisisi na lagi na lang si Bea, ganun, di ba? Sabi ko nga, di ba? There's a two side of the coin. Flip it. Para malaman mo yung istorya. Parang gano'n. Na para bang dahil sa mapera itong si Bea Alonzo ay sunod-sunuran na lang yung lalaki dahil wala nga silang ikakasa. Parang kay Dominic din ngayon. Di ba? History repeat itself. Oo. Kaya vindicated yung mga nakaraang karelasyon ni Bea. Kaya ang dami-daming talaga na mababasa po natin. Hindi lang bashers, mga insiders po mismo. Yun ang nakalulungkot. Mga insiders talaga at saka mga netizens na nagsasabing may dahilan naman pala kaya siya hindi tinatagalan ng boyfriend. Saka ito yung ito yung kumbaga, yung cliche, yung kumbaga yung anong istorya. Kung yung 'di ba si Sanjo, 'di ba? Alam niyo yung balita kay Sanjo Marudo ngayon, 'di ba? Kumbaga parang siya na yung ikakasal naman kasi parang malapit na rin kumbaga. May nag-engage, may pinakita engagement ring tapos 'di ba? Buntis, mukhang buntis, no? Di umano yung kanyang kapartner, no? Kaya siguro magpapakasal daw, no? Hindi po natin confirm 'yan pero ang awkward lang doon kumbaga. Si Bea maghihiwalay, ikakasal tapos maghihiwalay na o hiwalay na sila ni Dominic. Tapos ngayon itong dati niya ka-partner na masaya naman ngayon, no, si Sanjo, 'di ba? Kumbaga bilog ang mundo talaga no. Kaya di natin alam kung anong mangyayari talaga dito kaya subaybayan pa natin na nasatin niyo. Ang nakakalungkot, siya ngayon ang lumalabas na negatibo. Oo. Nakakalungkot, no? Kasi di ba, hinalungkat pag nung hiniwalay silang dalawa, hinalungkat. Ano ba ang nangyari sa inyong dalawa ni Gerard? Bakit siyempre yung lalaki tapos kay Sanjo. Mabuti nga hindi na binanggit pa yung isa, di ba? Sino? Yung sinasabi mo. Namayapa na kasi. Oo. Hindi na natin dapat itamay. Pero alam mo, ito ay isang buhay na patotoo na anumang lihim, na anumang katotohanan, malalantad pa rin pagdating ng tamang panahon. No? At iisa lang po, lagi naming sinasabi, ang bersyon ng katotohanan. Pwedeng magpalitan ng mga pahayag ang magkabilang kampo, pero ang katotohanan, iisa lamang po yan, na ang nakakaalam ay sila ring dalawa. Oo diba? Naman. Bukas po ang SNN para sa planning po di ba? Ayan. Sa totoo lang, lalantad talaga Kaya alam mo, ang dami nagsasabi, ang kapal ng mukha ni Gerald Anderson, hindi raw niya ginosting si Bea, samantalang ang linaw-linaw na sila pa ni Bea, andyan na pala si Julia. Kaya pala niya, pinagpipilitan na hindi niya ginosting si Bea. Meron na rin palang kwento ng Dominic Bea nung panahon na yon, 2019. Si Dominic, inamin niya na sa isang interview. Doon nagsimula, nagde-date na sila abroad, di ba? Talagang lumalabas yung katotohanan, no? Lalo mga nasa showbiz talaga, no? Talagang syempre lalo ngayon sa panahon yung digital era, no? Talagang isang click mo lang, isang search mo lang, diyan mahahanap mo na Diba yung mga paborito mong artista, yung mga buhay nila, no? Kung kailan sila nagkaroon ng relationship nito, kung kailan sila nag-break nito. Kaya yun, wala ka na talaga maitatago sa panahon ngayon, lalo na sa showbiz nga sila, no? Kaya ngayon lumalabas dito sa topic na to na si Bea Alonzo rin talaga may problema. Kumbaga, vindicated nga, sabi nga diba ni Ma'am Christy Fermin na nagiging vindicated na yung mga dating karelasyon nito ni Bea Alonzo dahil nga hindi talaga rin sila yung may kasalanan. Diba? Kumbaga, porque lalaki, diba, ganun yung sinasabi, binabash talaga. Ito si Bea, yung syempre babae, yung simpatsya nasa kanya, pero hindi pala talaga ganun, no? Pero hindi na masyadong Japan daw yung una. Japan, Tapos Amerika. Amerika, doon sila nagkilala ng gusto sa Amerika. January 28 yun daw yung formal. Kasi magkaiba pala sila ng ng anniversary. Correct. Oo. Kaya ayan, tingnan mo, lumilitaw yung katotohanan na walang ng ghost kanino. At ito pa, siguro pagkatapos ng araw na ito, dadagdag pa yung mga kwentong hindi May mga mahahalukay pa. Hindi pwedeng itagaw, lalo na at kilalang figura sila ng lokal na
inaaliwan. Hindi po pwede. Yun. Kaya nakakalungkot, no? Kakapiranggot yung pinagsimulan, nanganak, wala nang katapusan ngayon. Hindi kinauumayan, nanganganak, no? Ay, naku. Yung nangyayarap kasi pag marami mahalukay di ba? Kasi pag marami mahalukay, naku, marami malalaman yung mga tao. Tama. Ano, yung parang, dahil mapera nga si Bea, parang yung pa yung nakapang ano sa kanya, no? Oo, nakapangit pa sa kanya tuloy. Na sabi nila, bakit ba nagkaroon ng pera si Bea Alonzo? Ay, ang dami-dami po niya mga TVC, mga TV commercial, lalo na nung naroon po siya sa ABS-CBN, ang taas po ng talent fee niya. Okay, questionable daw yun. Paano nga ba siya nagkaroon ng pera? Pinaghirapan naman po ng bata yun, ng ilang pung taon. At saka maliit pa siya, nagsisimula na, di ba? Tama, saka hindi naman instant yung fame niya ni Bea Alonzo, di ba? Doon tayo sa totoo lang, di ba? Talagang pinaghihirapan niya rin talaga yan. Yung kanyang showbiz career. Kumbaga siguro para sa akin, no, iniingatan lang din talaga niya yung pinaghihirapan niya. Kaya siguro may nagkaroon ng issue na prenuptial agreement, di ba, doon sa kay Dominic Roque saka sa kanya, di ba? Kasi nga, Bea Alonzo yan kumbaga may pinoprotektahan niya rin yung pinaghihirapan talaga niya. Saka hindi basta-basta kasi yung journey niya rin, di ba, sa showbiz. Kumbaga hindi siya instant sikat agad, hindi ganoon. Talagang dumaan din yan sa butas ng karayom, di ba? Dumaan din yan sa 0 to 100, di ba? Nasundin nyo. Hirapan po niya yun, kaya dapat hindi questionin kung mayaman ba o saan ang galing ang pera ni Bea. Pero hindi naman natin sila mapipigil na questionin kasi social media nga, di ba? Kahit na sino pwede magtanong, kahit sino pwede mag-opinion. Lalo pa minamaliit nga itong kay Dominic, di ba? Tapos yung nakaraan niya, si Gerald at saka si Sanjo. Grabe, grabe. Kumbaga lumalabas talaga ngayon yung mga katotohanan. Kasi syempre, di ba, nasa archive nga yan, sabi nga nila, no? Nasa digital kasi era na tayo ngayon, no? Kaya nalabasin talaga yung katotohanan na hindi rin talaga lang yung mga dating nakarelasyon ni Bea Alonzo yung may kasalanan. No? Lalo sila, Gerald nga na vindicated nga raw sila. Pero kung iisipin mo, di ba, ang hirap din sa part nito ni Dominic Roque. Kasi yung issue sa kanya, di ba, ang daming issue sa kanya ngayon, talagang dinudumo siya. Ang dami nang nadamay, di ba? Kaya yun nga, sabi ko, di ba, there's two sides of the coin, just flip it. Malalaman mo yung isang side ng istorya. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa aking channel. Huwag niyo po sana kalilimutan na mag-subscribe and like this video kung nagustuhan niyo pang ating reaction video ngayon. Malaking shoutout po dito po sa uploader na si Showbiz Hot Topic dito po sa ating reaction video. Mag-iingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.